Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat, aking mga listeners. Ngayon, ibabahagi ko na naman po ang isang kwento na nagmula kay C.Y. Soldic, ang pinamagatang Matmagandi, ang unang albularyo ng Kipo. Mula sa Limasawa ay muling binabagtas ng balsa ng Sultang Karandang ang kahabaan at kalawakan ng dagat. Ito'y upang hanapin ang isla o kaya na may lugar na maaaring pagdaungan at pamuhayan ng kanyang buong balangay. Ilang araw din silang nagpalutang-lutang sa dagat nang sa wakas ay narating na nila ang bahagi ng malaking isla o pulo na kalaunan ay tinawag nilang Kipot, na ngayon ay kilala sa tawag na Luzon. Matatagpuan ito sa kanluran ng Limasawa. Naging matiwasay ang kanilang pagsisimula sa naturang lugar. Sagana sa yamang kalikasan at mapagkumbaba ang mga tao, maging sa kapwa man nito o sa pinuno na si Karandang. Ngunit kaakibat ng pagtuklas ng naturang isla ay ang pagtuklas din sa kakayahan ng bawat isa. Tila sinagad ng mga tao ang inihandog ng inang kalikasan, mapayaman man ito o karunungan. Bukod sa mga halimaw na araw-araw nilang sinasagupa, ay nariyan din ang ilang kasapi ng balangay na tila nawiwili sa paggamit ng karunungang itim. At isa na doon si Gatula, ang matandang babae na uhaw sa kapangyarihan. Habang abala ang buong balangay sa paghahanda para sa muling pagsugod ng mga halimaw, ay maagap namang sinamantala ni Gatula ang paghahasik ng lagim. At kasalukuyang nagsasagawa na naman ito ng isang orasyon para gapiin ang sultan na si Karandang. Yaman din lang na hindi ako ang magiging Bai-Alabi. Sa Tagalog ay Reyna. Sisiguraduhin ko na ako ang siyang mamumuno gamit ang aking kakayahan. Wika ni Gatula habang inaaral ang tipan ng karunungan. Kahit suyurin man ng mga kawal, ang buong lugar ay hindi nila mahanap ang lugar ni Gatula. Dahil ani nila, saan sa napakalaking lugar hahanapin ang naturang matandang babaeng yun? Sa kabilang dako, ihanda ang tirador! Siguraduhin hindi aabot sa paanan ng bayan ang halimaw na yan. At magsipaghanda na rin kayo dahil hindi natin alam kung saan lilitaw ang halimaw. Sigaw ng punong sultan na si Karandang sa mga kawal niya. Kasalukuyan silang nagbabarikada upang labanan ang paparating na halimaw na may dalawang ulo na namumugad sa ilalim ng lupa. Sultan! Si Matmagandi! Sigaw ng isang kawal. Sinundan ng sultan ng tingin ang lalaking tinuturo nito. Labis naman itong nababahala pagkat kaunti na lang ay madadakma na ng halimaw ang lalaking patpatin na tumatakbo patungo sa direksyon ng sultan. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilis!
Kaliwat kanan ang sigaw ng mga tao. Maging ang sultan ay napapasigaw rin. Ah! Wala na! Bumibilis pa! Tulong! Hangos ni Mahatma Gandhi at naghahalo na rin ang luha nito sa kanyang sipon. Nang itatarak na sana ng halimaw ang matalas nitong kuko kay Mahatma Gandhi, nang biglang nadapa ito. Buti na lang at hindi siya napuruhan ng kanyang matatalas na kuko. Ngunit sa kasamaang palad, ang sultan ang labis na nasugatan sa likod. Ama ko! Sigaw ni Mahatma Gandhi dahil ang kanyang ama ang napuruhan ng kuko ng halimaw. Dala ang buong tapang ay sinugod ng mga kawal ang halimaw at walang pakundangan nilang pinagtataga ito. Nang sa wakas ay napatay nila. Ama ko! Magpakatatag ka! Maawa ka! Hagulgol ng binatang si Mahatma Gandhi sa lalaking nasa kandungan niya, ang mahal na sultan na si Karandang. Sa susunod, huwag ka nang susuway ha. Mahinang saad ng sultan. Nahihikbi naman ang binata. Kinuha ng mga kawal ang sultan at maagap na dinala sa Torogan, palace o ancestral house, upang agarang gamutin. Samantala, kahit hindi namatay ang sultan, ay masayang nagdidiwang si Gatula dahil sa labis na nasaktan ang sultan. Kawawang Karandang! Pamilya pa rin ang siyang kahinaan. Buti na lang at may anak kang ubod ng katangahan. Ngayon, madaling tatalab sa iyo ang lason na aking ipinahid sa kuko ng halimaw. Wika ni Gatula at nagsasabong ang mga kilay nito dahil sa labis na kasiyahan sa nangyari. Habang ang buong balangay naman ay hindi mapanatag dahil sa kalagayan ng sultan. Kumain ka na, Mahatma Gandhi, at huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Gagaling din ang mahal na sultan. Pag-alo ng tagapangalaga ng Torogan. Ngunit kahit anong gawin nito ay hindi maiwaglit sa isipan ng binata ang nangyari. Habang patuloy sa pag-alo at paghahanda ng tagapangalaga ay nakita ni Mahatma Gandhi ang kapatid na lumabas mula sa silid ng kanyang ama kasama ang isang manggagamot. Agad na tumayo si Mahatma Gandhi at tumakbo papunta sa kapatid nito na kasalukuyang nakikipag-usap sa manggagamot. Kapatid ko, ano na kalagayan ng ama? Tanong ng binata sa makisig nitong kapatid. Ngunit hindi siya umani ng sagot mula rito. Sa halip ay nagpatuloy ang lalaki sa pakikipagtalastasan sa kasama niyang manggagamot. Kapatid na Uruman, pakiusap! Sabihin niyo sa akin ang kalagayan ng amang sultan. Sa wakas ay nakuha na niya ang atensyon ng kapatid. Pinakatitigan ni Uruman ang kapatid at agad na unawaan ng binata na galit ang kapatid niya. Nang akmang lalakad na ang kapatid na si Uruman ay pinigil niya ito. Sandali! Pagpigil ni Mahatma Gandhi. Ngunit napasalampak siya sa sahig nang masapak siya ng kapatid. Nasapo na lang ang binata ang pisngi na tinamaan ng malutong na suntok. Alin sa sinabi ko sa iyo noon na hindi mo naunawaan, kapatid? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang lalapit o lalabas ng barikada ng balangay? Pero ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Uruma na nanggagalaiti sa galit. Naiiyak ang binata dahil sa takot sa kapatid. Niyayakap naman siya ng ginang na tagapangalaga at iniipit sa kanyang dibdib. Nakita mo to?
Nakita mo to? Turo ni Uruman sa peklat nito sa dibdib. Sa tingin mo, sino may kasalanan kung ba't nasugatan ako ng gusto? Sino ang may kasalanan kung ba't nabulabog ang mga halimaw? At sino rin ang may kasalanan kung bakit ilang araw nang nakaratay ang amang sultan na di pa rin nagigising? Sino? Dagdag pa nito. Itinukod niya ang kanyang kaliwang tuhod upang maging kapantay niya ang kapatid na humahalukip-kip sa ginang na tagapangalaga. Ilang buhay pa ba ang gusto mong sakripisyo para sa sarili mong kagustuhan, ha? Mahal kita, kapatid ko, at mahal ko rin si ama. Hindi ko kakayanin na pareho kayong mawawala sa akin. Nawalan na nga tayo ng ina. Sana huwag mong idagdag ang sarili mo o ng taong nasa paligid mo. Mag-isip ka dahil hindi ka na bata. Taos-pusong pangaral ng kapatid nitong si Uruman. Tumayo si Uruman at naglakad palabas ng torogan habang siya ay sinusundan ng manggagamot. Maluha-luha namang napapaisip ang binata sa mga tinuran ng kapatid nito. Kalaunan ay nagtungo siya sa silid ng ama. Walang salita na lumabas sa bibig nito. Tanging hikbi ang naglalarawan ng kanyang nararamdaman habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Mataman naman siyang tinitigan ng kawal na naatasang magbantay sa silid ng amang sultan. Ama, patawad. Patawad sa kababayaan ko. Dahil sa akin, nagkaganyan kayo. Ama, gumising ka na. Turan nito na patuloy sa pagluha. Natigilan na lang ito nang magsalita ang kawal na nasa gilid ng malaking pinto. Kung inyong mamarapatin, sa tingin ko po ay nalason ang mahal na sultan na gawa ng isang mambabarang. Saad ng lalaki na nakapukaw naman sa atensyon ng binata. Anong ibig mong sabihin, kawal? Tanong nito. Sa pakiwari ko po ay nalason ang sultan. At hindi po magagamot yan ng isang pangkaraniwang manggagamot lamang. Magpatuloy ka, kawal. Utos nito habang pinupunasan ang mga luha. Ang amang sultan ay nakaratay ng ilang araw kahit siya ay nagamot na. Nailathala ng mga manggagamot na hindi gaano malala ang sugat nito. Para sa isang kawal na gaya ko, gagaling yan sa loob lang ng 7 araw. Ngunit sa kaso ng mahal na sultan, ay hindi nagbabago ang sugat nito, tila sariwa pa rin. Sinilip ni Matmagandi ang sugat ng ama at nakita niyang sariwa pa nga kung titignan. Sabihin mo, anong kailangan kong gawin para matulungang gumaling ang amang sultan? Mababanaag sa mga mata ng binata ang kagustuhang gumaling ang kanyang ama. Pero mahal na kadapi, O prince, alinlangan ng kawal. Pakiusap, kung masakit sa inyo na mawalan ng pinuno, mas masakit sa akin ang mawalan ng ama. May ama ka rin kagaya ko, di ba? Di mo naman siguro ipagkakait sa akin na matulungan at makasama ko ang aking ama. Madamdaming pakiusap ng binata. Kalaunan ay napapayag niya rin ang kawal. kailangan mong maging isang albularyo, mahal na kadapi. Imporma ng kawal. Albularyo? Anong naggagawa ng albularyo at paano ko makakamtan yun? Tanong ng binata. Ang albularyo ay isang sugod ng bathala upang gapiin ang masasamang nilalang, maging ng mga taong nagsasagawa ng itim na mahika gamit ang itim na karunungan. Nakakagamot din ito ng mga malalang karamdaman. Patuloy sa pagpapaliwanag ng kawal upang lubos na maunawaan ng binata ang mga kakailanganing isagawa upang maging ganap na albularyo. Matamaang nakikinig naman ang kadapi. Wala pang nagtagumpay na sumubok na maging albularyo. Maging kami man sa aming nayon ay hindi nagtagumpay. Ngunit kung papalain ka
ng bathala. Baka ikaw ang gawing kauna-unahang albularyo ng balangay at magapi mo ang taong lumason sa amang sultan gamit ang itim na mahika. Anang kawal. Sa dinami-dami ng sinabi ng kawal, tanging ang taong naglason sa ama ang natandaan niya. Sa tingin mo, hindi halimo ang nakasakit sa ama ko? Tanong ng binata. Buo po ang aking paniniwala na hindi ang sugat ng nagpapahirap sa mahal na sultan, kundi ang lason na kumakalat sa katawan niya. Masidhi siguro ang galit ng taong iyon sa sultan. Napapaisip naman ang binata sa mga tinuran ng kawal. Ang tanging alam niya na tao na mga hasaktan ang amang sultan ay walang iba kundi ang babaeng si Gatula. Si Gatula lang ang alam ko na may masidhing galit sa ama ko. Paano ko siya matatalo? Tanong ng binata. Ikaw ang makakaisip kung paano mo siya tatalunin. Basta siguraduhin mo na makukuha mo ang tipan ng kanyang ginagamit dahil nakatitiyak ako na naroon ang paraan kung paano magagabot ang amang sultan. Sagot ng kawal. Kinaumagahan, kaliwat kanan ang litawan ng mga halimaw. Walang puknat kung maghasikrin ng lagim si Gatula. Bata, matanda ay nagkakasakit dahil sa pagsasaboy niya ng lason sa hangin na labis niyang ikinatutuwa. Sagad na rin ang lakas ng mga kawal, maging ang panganay na anak ng sultan na si Uruman na siyang humahalili sa ama ay nanghihinaan na din ng loob. Ikutan niyo! Sigaw nito habang pinangungunahan ang mga kawal niya. Hindi naman nakakalagpas sa paningin ng binata ang kasalukuyang kalagayan ng balangay. Patawad kapatid ko, kung muli akong susuway. Pagpalain ka na walang bathala. Saad niya habang pumupuslit. Kaliwat kanan ang salagan ng mga kawal laban sa mga bagong kalaban na may 12 galamay. Abala ang panganay na kadapi sa kanyang pakikipaglaban nang biglang sumirit sa mata niya nang nakita niyang tumatakbo ang kanyang kapatid palabas ng bakod. Magandi! Sigaw ni Uruman habang sinasalag ang isa sa galamay ng halimaw. Natigil naman sa pagpuslit ang binata. Tanging titig lang ang ginawa ni Uruman. Ngunit naunawaan ng binatang kadapi ang nais ipahiwatig ng kapatid nito. Nawaring nagsasabi na, Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! ngunit nakipagsukatan din ng tingin ang binata na waring nagsasabi na, Uuwi din ako, may gagawin lang ako sa labas. Bilang tugon sa kapatid na sinasalag ang bawat hampas ng halimaw at tumakbo na si Magandi papalayo. Lumipas ang mga araw na wala roon ang binatang kadapi. Ang tanging naiwan ay ang malalang kalagayan ng balangay at ng pinuno nila. Samantala, naisagawa ni Matmagandi ang gawain na kinakailangan upang makapagsagawa ng panalangin sa talon ng Jater. Tulad ng mag-alay ng yaman, ritual at taimtim na panalangin na siyang kasalukuyan ginagawa ng binata. O mahal na bathala, ang tanging kagalingan ng aking ama at ng aming balangay ang nais kong hilingin. O mahal na bathala, ako'y iyong dinggin, panalangin ko'y inyong tugunan. Panalangin nito habang nakaluhod sa harap ng talon ng Jater. Lumipas ang ilang minuto, ngunit walang bathala na nasisilayan sa lugar na yon. Tanging huni ng tubig talon na bumabagsak sa paanan nito at ng kuliglig ang siyang maririnig. Nang di makatiis ang binata, ay nagpasya na siyang umalis. Di pa man nakakahakbang, ay tila may nilikhang lagusan ang naturang talon na iniluluwa nito ang isang liwanag. Nanlaki ang mga mata ng binatang kadapi
dahil niluwa nito ang isang matandang lalaki na puro puti ang suot. Maging ang mahabang balbas ay puti rin. Nakatungkod siyang lumapag sa lupa, matapos ay naglakad ito patungo sa malaking bato. Hay! Pambihira! Madaya talaga si Karaman. Baka ginagamitan niya ng mahika ang braha ko, kaya madalas akong matalo. Sandali nga, makabalik nga nang mapatukan ko siya. Anang matanda habang nag-iisip. Hindi rin nito napansin ang lalaking nakatayo sa harap niya. Aray ko po! Aray ko! Yung likod ko! Ay nako! Dagdag ng matanda habang sapo ang likod nito. Lalakad pa sana siya pabalik ng lagusan nang pigilan siya ni Magandi. Sandali lamang po, Lolo. Pagpigil nito, nagpalinga-linga ang matanda na tila hinahanap sa paligid ang lolong sinasabi ng binata. Ako ba ang tinutukoy mo, bata? Turo ng matanda sa sarili. May iba po bang tao dito bukod sa atin? Ikaw lang naman ang matanda dito, Lolo. Pambabara ng binata na nagpakunot ng noo ng matanda. Aba, bastos to ah. Bakit hindi po kayo manalamin sa tubig, Lolo? Suhestyon ng binata. Sa ganda at linaw ng tubig talon ay nagmimistula itong salamin. Tinignan ng matanda ang sarili sa tubig at napapakamot na lang ito. Ay siya nga naman. Nakalimutan kong magpalit ng edad. O siya, salamat iho. Paalam nito. Ikinumpas ng matanda ang kanyang tungkod at muling lumikha ng lagusan ang talon. Ngunit isa sa dahilan kung bakit hindi makapasok ang matanda ay dahil hila-hila ni Magandi ang dulo ng kanyang damit. Pag-iusap, Lolo! Tulungan ninyo po ako! Kailangan ko po ng tulong ninyo! Dahil sa akin, kay nakaratay ang ama ko! Pati ang balangay ay naghihirap dahil sa akin! Handa po akong gawin ang lahat basta tulungan nyo lang po ako, Lolo! Saad niya habang mahigpit ang hawak sa damit ng matanda. May kung ano sa binata kaya hindi na siya nagbalak umalis. Ay nako! Bitaw na! Sabing bitaw na eh! Pantataboy ng matanda sa patpating lalaki na ngayon ay nakayakap na sa hita nito. Kalaunan ay bumitaw na rin ang binata. May dala po ako, isang konter. Sa Tagalog ay sako. Ang mga laman nito ay mga ginto, mga pagkain, at ang sarili ko po bilang alay kapalit ng tulong nyo. Pagmamakaawa nito, naglakad muli ang matanda papunta sa malaking bato at umupo. Aanhin ko naman ang mga dala mo o ang buhay mo. Lahat ng yan ay meron ako, pati ang buhay na walang hanggan. Sabihin mo, anong magagawa mo para maisipan kong tulungan ka? Di ko po alam kung anong maialay ko sa inyo para mapapayag ko kayo. Ngunit naniniwala ako na kami ay inyong nilikha at ang tagapaglikha ay marapat lang na mahabag sa kanyang nilikha. Dumulog po ako sa inyo dahil bukod sa aking ama at kapatid, tanging kayo lang ang makakapitan ko. Patuloy sa pakikiusap ang bidata. Pangiti-ngiti lang ang kaharap nitong matanda na tila aliw na aliw sa lalaking nagsasalita, lalo na sa mga dahilan nito. Tama na, inokonsensya mo pa ako. Wala akong tinatanggihang tao. Pinagkakaloob ko ang mga bagay na inyong minimidhi. Ngunit lahat kayo ay ganid at mapang malabis na kailanmay hindi nagpapasalamat sa akin. Sa halip ay tinatanong nyo kung bakit hindi sapat ang pagpapala ko. Sabihin mo, karapat-dapat ka ba sa tulong ko? Anang matanda. Hindi ko po alam. Ngunit bawiin niyo po sa akin ang anumang ibibigay niyo.
matapos kong magawa ang hangarin ko na maisalba ang ama ko at ang aming balangay. Tugod nito. Saglit namang nag-isip ang matanda habang sinusukat ng tingin ang lalaking kaunting ihip lang ng hangin ay liliparin na. Kumuha ng kapirasong tela ang matanda mula sa damit nito. Sapat na ang haba nito bilang pantali. Kalaunan ay hinubad din niya ang kanyang pulseras at ibinigay sa binata. "Aanhin ko po to?" takang tanong ng binata. Kakailanganin mo yan. Hindi pare-pareho ang ibinibigay ko sa mga taong nanghihingi ng tulong. At sa kaso mo, mas mainam yan para sa iyo. Saad ng matanda habang tinutulungan ang sarili para makatayo. Ay, pambihira pag ganito ang edad. Hirap talagang tumayo. Himutok nito. Sa huling pagkakataon ay lumikha na naman siya ng isang lagusan. Ngunit bago pa man siya maglaho ay may ibinigay na naman siya sa binatang kadapi. Inihagis nito ang kanyang tungkod, ngunit hindi nasalo ng ating masigasig na bida. Ay tanga! Ay nako! Bueno, gamitin mo yan at pumitas ka sa alinman sa mga dahon o halaman dito. Kakailanganin mo yan pag-uwi. Wika ng matanda. Matapos sabihin ay sasampa na sana ang matanda papasok ng lagusan nang muling magsalita ang binata. Lo, paano ko po magagapi ang kasamaan? Iho, kailanman ay hindi magagapi ng liwanag ang dilim. Gayon din ang dilim sa liwanag. Hanggat may taong nagmamalabis, mayroon ding kasamaan. At ang tanging magagawa nyo lang ay pigilan ang sarili at ituwid ang taong naligaw ng landas. Oo nga pala. Alam kong itatanong mo kung nasaan ang taong pakay mo, kaya sasagutin na kita. Sundan mo lang ang sapa ng talon. Sa dulo nito ay may ilog at mahahanap mo roon si Gatula. Dahil kahit ang demonyo o ng halimaw ay nangangailangan pa rin ng tubig. Mahabang paliwanag ng matanda. Matapos sabihin ang huling tinuran ng matanda, ay naglaho na nga ito. Naiwan naman ang binata na hirap buhatin ang tungkod ng matanda. Nakaka-intense po yung kwento, kaya abangan nyo ang pinali nito sa susunod kong upload. Yun lamang po mga kapatid. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout ko muna ang aking mga Diwata members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke, Jen Raps TV at kay Uminous Cookie. Maraming salamat sa inyo sis sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yun lang po. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Responder Action TV, Lea Redoval, Milagrosa Luke, Sherlyn Gumansing from Oman, Ahin Nature, Nan Rose Reyes, Vincent Hakuso, Aswang Stories, Lynn Ranga Vlog, J. Palo, Giovanni Serrato, Elsa Rojales, Miss Miami Laurel, Bisdak de Madrid, Mr. and Mrs. Gatdula, May Chillers Vlog, at sa aking mga anak na sina G-Boy at EJ. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ulit dito sa aking kwento. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po sa inyo. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!